Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Happy Monday. Magandang tanghali, magandang gabi. Kahit saan parte kayo ng mundo, dito sa Pilipinas o sa ibang bansa, magandang umaga. Kamusta na kayo? Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta, no? Na I know na marami sa inyo ang naghihintay ng vlog. Tapos no, wala na, natakot na. yung mga comment, no. Wala na, natakot na, hindi naman ako pwedeng takutin. Ano lang, syempre hindi naman vlogging lang ang buhay, no. Tsaka mahirap talaga yung sagutin yung isa-isa, yung sa mga text, no. Yung iba nga hindi ko nasasagot, yung mga hindi pa nasasagot, hayaan nyo lang, sasagutin ko kayo. Kunyari, after a week, hindi ko pa kayo nasasagot, ibig sabihin, natabunan na ng gusto yun, o kaya hindi pumasok yung message. Minsan kasi, as I have observed, may pumasok na address lang, o kaya yung edad lang, yung ganun ba. So, message ko naman ulit na kulang yung pumasok na message. Siguro may nakasabay, yung ganun, na boot out yung message nyo. So, siguro after a week, pag hindi ko nasagot kayo, mga 1 week, no, ganun, pag hindi ko kayo nasagot, message kayo ulit. Name, full name, kahit middle initial lang, full name, middle initial, no? Parang ano yun, tapos, edad, age, tapos nun, occupation, retired, o kaya senior citizen, o whatever, no? Kung ano yung profession nyo dati. Kung walang trabaho, lagay nyo walang trabaho, housewife, ganun ba? Kaya malagay edad para may nagpadala, 16 years old. Hindi pwede yung 16 years old. Sorry mga sir, 16 years old, hindi pwede. Hindi pa butante yun eh. Tapos noon, at least aware, maraming salamat at least involved kayo. No? Occupation and then general location. Hindi na kinakailangan yung exact address nyo. Mahirap na, baka mamaya may makakuha nung papel na yung master list, makita yung address ninyo pangit. General location is okay because nandun na may cellphone, nandun yung contact number. Bakit malagay yung contact number? So that it is verifiable, no? Baka sabihin later on, wala yan, di naman pumirma yan. Tawagan ko, yan, no? Katibayan, siya yun. Ikaw ba to? Si Nanette Muyargas, Nanette Muyargas. Ako nga po, balita ko, bumoto ka raw sa sa manifesto. Hindi ko confirm. Okay, so yun. Maraming salamat sa inyong walang sawang panood. Nakita ko na nagko-comment yung iba after watching yung yung mga previous na nauna na mga vlogs, no. This channel is supposed to be a story of my life and then may interaction portion. Yung interaction portion ngayon yung brought me out na nagsasalita na ngayon speaker na ng taong bayan. Speaker ng taong bayan. Tapos meron pa dyan na sasabi, tumakbo ko ng eleksyon. Ayoko. Sama ng nyo galit kayo sa akin. Papatakbuhin nyo ako. Laki-laki ng problema ng Pilipinas. No? Si Macanas na lang, patakbuhin nyo. Okay, si Metran. Okay, so ako mag-iingay lang hanggang pwede mag-ingay. Pero we have good leaders. Ang problem yung sistema natin, kasi yung sistema natin, yung it discourages people who are very competent and qualified to be in government position. Right there at the helm. From president, vice president, senator, congressman, no? Mayor, governor, na they're so much qualified compared to all these people that we are voting. Pero, the system is not friendly. Kasi may money ka, may pera ka, may pangalan ka. Ano naman ng isang Tamokyo? Apelido mo, Tamokyo. Sino boboto ng Tamokyo? Wala. So, ganun ba? Kaya the system is not Dapat dyan yung COMELEC, tanggap ng application, tapos ang COMELEC na lang ang gagastos, hindi na yung mga kandidato. Parang common budget, may budget ang COMELEC for every election, and then siya yung mag-advertise, siya yung mag-interview, yung ganun ba?
Sa dami, pero ang dami, no? Pero the more na candidates, the better for the Philippines. So mas maraming choices. Yung limit natin yung mga nakaupo sa pwesto dahil sa sikat na pamilyang politiko, sikat na artista, sikat na kriminal. Sikat na, hindi naman kriminal, yung coup-platter, yung ganun ba? Destabilizer, di ba? Yung somebody who made a name for himself. Eh, nakita ng Pilipino, yan na, boboto na. Kaya nga, and then yung Filipino voter still has a long way to go para mag-mature, no? Pero we are getting there, nagmamature na. Okay, so, bayaan nyo yung mga may gusto, yun ang tumakbo. Yun yung hikayatin ninyo, wag nyo ako hikayatin. Okay. So, maraming salamat doon sa pagpanood ninyo. Thank you. Basta yung Pinoy Survivor video 1 hanggang etc. Hanggang ano lang yata yun? 300 ba? 200 something. 1 to 110 talaga yung military life. Nagsimula sa kadete yon. Tapos nun na you will kind of know me better. No? Lalo na yung mga troll at saka yung mga bayaran na mga vlogger, mas maganda, research muna. Salita merong isang, I have to answer dun sa isa sa mga vlogger, no, na nag-harp on kasi sila na ako dinis-own ng klase, PMA Class 83. Okay, may mga points ako. Sabi sa inyo, this will be taken out of context and now I have to explain, no? I have to explain myself, my side, hindi yung side ninyo. Okay, so you can go out there sa kung kaninong media and explain yourselves. Okay, ito yung backstory na dapat maikli lang. Backstory, sometime December 21, may kinausap ako ng classmate. Bok, kamusta yung klase? Ayan, yung Viber group, nagkakakwentuhan. May mga pro at may mga hindi ayon dun sa mga sinasabi mo. Ayan, dun pa lang, sa statement na yon, may mga pro at merong mga hindi sang-ayon. So, ang request, ang parang consensus, lalo na yung mga class officer, may class officer kami lagi, is magkaroon ka ng disclaimer. Ako magsabi ng disclaimer. My views are not necessarily the views of PMA Class 1983 or any of its individual members. Yun dapat, disclaimer. Matulin ako mag-isip. Yun ang nature ko. Sorry yun ang akin Matulin ako mag-isip, tumalong kagad yung utak ko, biglang, tas balik ulit ako. Pero Bok, if I make a disclaimer, it will be bad, it will be bad for the class. Yun yung sagot ko. It will be bad for the class. Magdi-disclaimer ako. Sasabihin ko, yung views ko does not necessarily mean yun yung views ng buong klase at saka ng individual members. Question mark. Tinanong ba yung views ng klase? Hindi. Ako yung nagsasalita. Ako yung opinion ko yung sinasabi ko. Bakit ko kayo idadawit? Hindi ako yung naghahanap ng damayan nyo ko, samahan nyo. Hindi ako ganun. And sa akin, when I speak out, I speak from my heart kung ano yung pananaw ko, kung ano yung laman ng utak ko, ano yung konsensya ko, at kung alin sa tingin ko yung tama. Yun yung sa akin. Kaya, Bok, mista, pagka sinabi ko kasing disclaimer, naintindihan ko where you are taking off from. Gusto natin, wag madama yung mga mista natin ngayon na nagtatrabaho pa sa gobyerno. Nagsasalita ako, nandoon pa sila, baka malasin. Pero, teka. Bakit natin pangungunahan? Bakit ninyo pangungunahan yung mga mista doon? Di may pananaw din sila.
may sarili din silang pananaw. Bakit magsasalita yung klase para sagipin yung pananaw na isang tao tapos wala kayong pakialam sa pananaw ko? Parang bias naman yon. Samantalang ako, ang iniisip ko, pag sinabi kong disclaimer ng PMA Class of 1983, ang sinasabi ko tungkol sa droga ng presidente, question mark, totoo ba yun o hindi? Because we cannot go on with the country and our leader has a hanging question na hindi pa sinasagot hanggang ngayon, hindi pa sinasagot kung siya ay talagang nagte-take o hindi. A simple, hindi totoo yan, o magpapadrug test ako, is a good answer and acceptable to the Filipino people. Pero wala hanggang ngayon Kaya nga iniisip, parang totoo yung parang totoo yung claim. Totoo yung chismis, yung marites, totoo, whatever it is. Pero it has come to the point now, today, ano bang petsa ngayon? January 13. 13 ba? 15. It has come to a point na whether totoo yung video or hindi, nakakatakot kung we will proceed until 2028 na there is a question mark dun sa presidente natin kung user ba siya o hindi. May kapartner ba siya, katandem ba siya ng mga drug lord o hindi. Because nakakatakot isaalang-alang ang future ng bansa natin sa isang leader na may question mark sa drug use. Malinaw yung posisyon ko. Number 2 posisyon ko, resolution number 10. Hanggang ngayon, wala pa rin sagot yung Senado at saka yung Congress. Ang dami ng mga statement na nadinig. Pero hanggang ngayon, wala sagot yon. Mali yung resolution number 10. Hindi, tama yung resolution number 10. Tanga yan si Enrique. Gago yan. Tanga, bobo. Pati yan si Sas. Tanga yan, bobo. Yung mga nagsasabi tungkol sa resolution number 10, tumahimik kayo. Hindi kayo marunong. Ito, tama yan. Kita niyo yung COA. Sinasabi, tama yan. Ang tinatanong ng taong bayan, ba't ka magli-liquidate ng certification mo walang resibo? Ang gusto ng taong bayan, pera naman ng taong bayan yan Ba't hindi ba pwedeng mag-liquidate with receipt? Yun lang yun. Pero bakit salag-salag kayong ganyan? Ibig sabihin, may nakikinabang. And once na merong ganon na open-ended, pwede kang may nag-clear, may nag-liquidate na may resibo. Merong nag-clear, may nag-liquidate, walang resibo. So, open yung sistema na sinusunod ngayon, open for corruption. Ano ba yung 2 milyon? Ang dali nun, 5 milyon. Ang daling kumita dyan. Di ba? So, issue yun. Resolution number 10. Ngayon na dinagdagan pa ng Chacha. Bubruskuhin yung changes ng Chacha. So, gagawing isa na lang ang botohan. Technicality sa Constitution, nakasa doon 3/4 of the members of Congress. So, gusto nila isahin, hindi yung separate yung Congress, separate yung lower house from the Senate. So, kung ito 24, magbotohan kayo 3/4. Kung ito Congress 316, magbotohan kayo 3/4. So, magkakaroon ng may check and balance. Kahit ito lumusot dito sa Congress, bumoto sila ng 3/4, pagdating dito, pwedeng harangin ng Senado. Kahit 24 lang yan. 3/4 ang sabi, hindi tama yan. Yun yung check and balance. Bakit? Mahalaga yon. Kasi yung konstitusyon natin, yung senador natin, binoto ng minimum, let's say, 12 million, 15 million na katao. 15 million voters, yung pinakakulelat, yung 12. Every 3 years, we vote 12 senators. Pinakakulelat, 15, 17 million votes. Pinakamataas, last yata is 24, 27 million, Robin Padilla. So, yung boto niyan, milyones, no? Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Umabot pa ng 12 hanggang 15, 15 million votes. Sa dami nga ng botante, 17 na nga 17 to 27 million votes. Samantalang ang Kongreso, 200,000. Walang kalaban. Kasi ang isang distrito, ilan ba yung katao? 200,000 voters, 250,000 voters, thereabouts. Tapos nung kumikalaban kayo, mahati yon. 60,000, 70,000, congressman ka na. Kasi nahati yung boto. Pagka party list, hindi namin kilala yung kandidato,
Pero party list ang kilala, yun yung sinuportahan, kung sino padala ng party list, kung 3 slot ang nakuha niya, 3 yon. Hindi mo alam kung sino. So, you see, ngayon, pagsasamahin mo yung boto noon, 316 versus 24, mali. Kasi ma-overwhelm yung 24 na national yung representation. Itong Congress, district ang representation. Something's wrong dun sa argument na yon na pagsamahin mo yung boto. Kung titignan mo yung spirito ng Constitution, hindi ako lawyer. Pero para sa akin, isang layman, isang citizen of the Republic, kung isipin ko, yung kapakanan ng bansa natin, ay dapat iwala yung boto niyan. Kasi ito, ang concern niya is yung distrito niya. Pwede niya ipaglaban yung distrito niya. Kung Davao. Kung Masbate. Paglaban mo. Kasi yung 200,000 to 250,000 na constituents mo, gawin na natin 300,000, marami, hindi pa nahati. So, ipaglalaban mo yung interest na yon, mga tao, not necessarily representing yung buong Pilipinas. Uy, parang disclaimer din. Yung opinion ng mga tao dito sa distrito nato does not necessarily mean yung opinion ng national. Swerte na lang kung pare-pares kayo sa national. Now, yung Senate, ang concern ng senador is national. Ang iniisip niyan, hindi lang isang distrito, hindi lang 2 distrito, national. So, kung ang impact ng papalitan ng batas, will it favor the whole country in terms of economics, o agriculture, o in terms of investments, etc., yun ang pananaw ng senator. Kahit kulang sa ulo, alam niya yung trabaho niya. Each senator knows that, na ang representante mo ay national, yung kapasidad mo. Such that pwede ka magsakripisyo na, kunyari, miminahin ang isang lugar. Miminahin, kunyari, yung Bataan. Kawawa naman yung Bataan, kaya nga yung congressman from Bataan, example lang to, nagrereklamo. Kaya congressman from Cordillera, yung kanyang sinasakupan, ayaw nilang galawin para maging watershed. Kinakailangan magkaroon ng watershed. Kasi yung on a national, mas nakakarami, power grid, no? Gawa ng mega ek na mga power Kaya may ganon. May tao, 24 lang yan na tumitingin sa kapakanan ng buong Pilipinas. Kaya nga sa Senado, yun nga yung mga stepping stone para sa presidente ng Pilipinas kasi national yung pananaw. Yung congressman, ang pananaw, dito lang sa pero sa kanyang distrito, pero ang training ground yan para for higher responsibility. Kaya mali yung argumento, kagad pagsamahin yung boto ng 2 to make up the 3/4 vote. Because easily yung 24 na senador who are representing the national interest of the Filipino people, all 115 million, 118 na ngayon, 118 million Filipinos can be easily swallowed up by 316 congressmen in a vote who are only representing their district. So, yun yung mga issues sa akin. Now, balik tayo. Kaya, Mista, kung ako gagawa ako ng disclaimer, hindi tama. Kasi pagka tinanong, o pagka pinuna, magdi-disclaimer yung klase na intention ay protektahan yung ating mga classmates sa gobyerno pa ngayon. Ang is Secretary Anyo, National Security Council. He can always make a statement. Siya yung mag-disclaimer, hindi ako. Kasi hindi ko alam yun naman ang utak niya. Ayaw kong pangunahan yung utak niya. Kasi pag ako nagsalita, disclaimer ako, yung si Secretary Anyo, hindi yun yung necessarily yung statement ko. Let him be the one to make statement. Opinion niya yun. And he already said, opinion ko yun. Ngayon, kung magpapangunahan nyo ng klase, mapapasama pa yung klase. Why? Kasi yung statement ko nga, yung mga sinasabi ko, para sa bayan.
gagawa ka ng disclaimer, parang sasabihin mo, yung klase hindi para sa bayan. Yun yung kinagagalit ko sa mista ko. Yung sinasabi ko, Bok, tumahimik na lang kayo. Tumahimik muna kayo. Kung gusto nyo, kayo ang gumawa ng disclaimer. So, yun, dumaan yung araw, nagkaroon ng disclaimer, kaya sabi ko, na nahiya pa nga yung iba, nagko-communicate, sinasabi pa, baguhin ko raw, gawa daw ng disclaimer. Ilang beses ko explain na pagka ako nagkaroon ng disclaimer sa klase, parang sinasabi ko, yung pananaw ninyo, parang sinabi ko, hindi nyo pananaw, yung pananaw ko. Ang tao nga naniniwala doon sa sinasabi ko kasi pare-pares kami na nararamdaman ng tao. Tapos sasabihin ko, hindi yan, walang pakialam yung mga yan. Parang sinabi ko, walang pakialam yung klase natin sa tao. Yun yung ano. Kaya, bahala kayo mag-disclaim. So, nagkaroon ng disclaimer. Ngayon, itong problema, itong mga bugalgal na mga media at ng mga vlogger, pinick up kasi content. Uy, kikita ko. Gagawin kong content. Bayad din naman siya, double lang kita. So, gagawa sila, ganyan-ganyan. Not knowing kung ano yung dinaanan namin na proseso. Kaya ako, nagbitaw pa ako ng salita na okay lang sa akin if the whole class will disown me. Because wala na ako doon, pare. Tapos na ako sa class na natin. Kumbaga sa ito is a fight between good and evil. If you do not know between good and evil, good luck. Good luck, matatapos na yung mundo. Hanggang ngayon, hindi mo alam kung ano yung tama at mali. This is a fight between what is right and what is wrong. This is a fight between truth and lies, deception. What's happening now? Deception. Dun sa Chacha, deception. Dun sa magandang Pilipinas, deception. Dun sa mga improvement na nangyayari, deception. Credit grabbing from the past administration. Ano pa? Ano nangyayari doon sa pera ng taong bayan? Deception, corruption, competition, kupit, tambalolong. Kaya nga somebody has to say it. The people cannot say it and that's why I am saying it. Yun. Now, kung hindi necessarily views yan ng klase, pangit tingnan. Now, one step further, para matapos na to, PMA year. Yung views ko, not necessarily views ng PMA as a whole. No? Pwedeng lumabas yung PMA, sabihin nyo, you are disowning me. I wouldn't care less. Ano ngayon? Even if you disown me, what are you trying to preserve? That's why I came out in one of the blogs with the two basic questions para maintindihan ng buong gray line. Meron na mga PMAyer na naninira sa akin. Meron na. Imagine how corrupt this government is. Na you can corrupt people. Okay lang kung opinion ninyo. Pero yung to the point na bibirahin yung pamilya ko, bibirahin yung pagkatao ko, na kung ano-ano pa just to gain support, no? Ang ano dito issue ng pinag-uusapan natin. Kahit sirain nyo ko ng sirain, kahit kung ano pa sabihin nyo, kahit sabihin nyo ex-convict ako, kahit sabihin nyo na ang dami kong pinatay, totoo naman. Totoo naman. Ang dami kong pinatay, ang dami kong kinatay. Kumbaga sa kahit siraan nyo ako ng siraan, that will not change the truth. The truth, yung realidad na this government is being questioned. This government is being demanded by the people of the Philippines, hindi lang ako, people of the Philippines, to give good governance. That's what the people are expecting. Niluklok kayo dyan, 31 million, wala kaming problema kay Inday Sara. Performing, number 1 sa survey. Kaya ang sinisita ng tao, yung hindi nagpe-perform. Bakit hanggang ngayon walang salita si BBM doon sa Chacha na yan? Bakit hanggang ngayon walang salita si BBM tungkol doon sa drug use? Hanggang ngayon walang salita tungkol doon sa pera-pera. Yung, sana man nasabi mo, mag-explain kayo.
I am encouraging Senate and I'm encouraging Congress to explain. Ano nangyari doon sa sobrang pera? Sinoli ba yan? Ikaw yung chief executive ng bansa. Walang salita tungkol doon sa mga issue ba? Ang daming ano. So, yun yung ano. Now, PMA can disown me. PMA Class 83 can disown me. But that will not change the issue at hand. Daming issues. If I make a disclaimer, parang sinasabi ko na iba kayo sa pananaw ng tao. Iba yung pananaw ninyo. Hindi malapit yung taong bayan sa puso ninyo. Ang pangit. Nag-serve tayo. Pinaaral tayo ng taong bayan. Nag-serve tayo. Kayo, kinumpleto nyo. Ako hindi. Hanggang ngayon, tumatanggap kayo ng pensyon. Ako, wala. Pero yung tumatanggap kayo ng pensyon, galing sa taong bayan, that in itself should, kumbaga sa tell you, kanino ba kayo? Kaya nga yung sinasabi na, gusto ko na rin sabihin to, loyalty pledge. Para doon sa mga mista ko nagtatrabaho. If you work for a man in heaven's name, kabisado natin, work for him, speak well of him, and stand by the institution he represents. Ang tagal, buong buhay natin na kabisado yun. Pero come to think of it, may mali pala doon. May mali. Kasi if you work for a man in heaven's name, example, President of the Republic of the Philippines, meron palang mas mataas pa sa kanya, taong bayan. So you're not working for that person in heaven's name. Sa totoo lang. Kasi he is only representing the Filipino people who put him in power. So you are working for the Filipino people in heaven's name. Ang pangalawa, yung nagusto ko sabihin, yung manifesto, pumirma kayo kung gusto niyo pumirma, kung ayaw niyo, wag. Abutin tayo ng 2028, bago pa lang meron tayo 100,000, okay lang. Pero maraming salamat doon sa mga Pilipino na aware sa nangyayari at alam yung sitwasyon at nagbo-volunteer silang pumirma. Ano lang to? It's a social experiment or a sovereign will declaration of the Filipino people. Kung marami, edi marami. Yun yung sovereign will. Majority wins in a democracy. Kaya nga yung administration, nag-iisip din kasi pagka tinake down nila, lumalabas, takot sila. Hindi pa tinetake down yung site, pati yung Facebook hindi pa tinetake down kasi wala naman pumipirme. Ilan lang, mga 15,000, mga ganon, a little over 15,000. So, what's so to be scared of, di ba? Kahit nga 1 million, di ka matakot kasi yung mandate ng presidente ni BBM, 31 million. Pero pagka may 1 million hindi pumirma, ibig sabihin 31 million. Yun lang yung statement doon. 1 million ang hindi pumapayag na sa kanya. At ibig sabihin, that's a litmus paper. That shows na may 1 million hindi kontento sa'yo. Ganun lang yun. Masama yung meron kang 20 million hindi kontento sa'yo. And that's bad. That shows really how shabby the administration is, no? That's why yung 6 months time, na initial 6 months for this 2024, you use it properly. You address the people, yung concern ng tao. Kaya yung mga vlogger, mas maganda yung ano ninyo, sabihin niyo yung good points ng administration, hindi yung character assassination. Because walang pupuntahan yon, walang makikinig sa inyo. Okay. Another example nung yung disclaimer, no, mga bok. Yung disclaimer kasi it's not one way. It is two-way. No. Yung isang way, yung isang side, yung statement ni Captain Enrique does not necessarily reflect the opinion of the whole class or any of its members. Nice, maganda pakinggan. Parang, wala kami dyan. Safety kami. Okay, yun yung gusto nyo mangyari. Fine. Pero may nagsabi nga sa akin yan, after na sinabi ko na, okay lang sa akin, disown ako ng buong klase. Para, ano kayo walang konsensyahan ba? Para malinis. Okay lang sa akin, disown nyo ako. Pero, ang maganda is, maganda na pangit. No? Maganda na pangit. Kasi ako, ayoko
maraming nagsasabi na sumusuporta sila sa akin. Members of PMA Class 83. Yung iba tahimik. So, merong silent, no? So, yung mga nagsabi na tama yung ginagawa ko at suportado nila ako, yun yung mga mistako na talagang I can count on. Pero, sabi ko nga you don't have to, you don't have to, speak out in the open. Wag na, ako na lang. Sakripisya lang ba? Pero, yun nga yung punto ko two-way, no? So, hindi porke nagsalita yung klase na disclaimer, yung it is being taken out of context kasi. The purpose of the disclaimer is to protect our classmates who are in government. Ganun lang yon. Which is yung side ko naman, ayaw ko nga ng mauna ko, pangungunahan ko, let them be the one to say and then, opinion niya yan. Bakit? Lahat naman tayo title sa sarili nating opinion. Tapos pagka diniktahan siya na, hindi sabi mo, mali siya. Doon mo makikita. Yung dynamics ba? Abay, gago pala to Bakit mo didiktahan ako na sabihin ko mali siya? May opinion nga siya. So makikita mo yung oppression. Tama? So bakit pa kumunahan? Tapos, again, kung titignan niyo yung videos ko, no? Yung videos ko na noon, yung mga nauna. There was a time na sinabi ko sa first class year, this is a testimony ng the views of the class. Ito yung second na side. The views of the class does not necessarily mean it is the opinion of Captain Enrique. In fact, Cadet Enrique. Kasi doon sa episode na yon, nung aking kinuwento, buong klase mag-i-strike, magka-hunger games, mag-hunger strike, mag-rally in front of the superintendent's office because the whole class wanted to save 4 classmates who were dismissed because of a regulation offense, no? So, nagkaroon ng consensus, nagsalitaan kami, lecture hall, nandun yung kwento, nag-agree buong klase na walang kokontra. Buong klase yan, united. Walk out tayo sa PMA. Si Cadet Enrique, ano sinabi? Ako yung first captain. Sinabihan ko yung presidente namin, sinabihan ko si Bob De La Rea, sinabihan ko yung ibang mga Council of Commanders. Wala yun daw ang gusto ng klase. Sang-ayon ako sa kanila. The views of the class does not necessarily mean yun yung view ng isang kadete. Ako yun. Tinawagan ko yung commandant. Sir, sorry to wake you up, sir. We're now meeting mga first class men, class of 83. We're now meeting at lecture hall. And it has been decided as a class action na everybody will stand in front of Quezon Avenue, dun sa office ng superintendent. At that time, wala pa yung dito sa sa may flagpole, nandun na ngayon yung office na ngayon ng superintendent. Dito dati sa Melchor Hall. And we will show defiance. Pigilin mo, sabi ng ganun sa akin. Kaya nga ako tumatawag sa inyo, sir Hindi ko na kayang pigilin kasi class action, sir. Pumunta, dumating bigla si Colonel Enrile, Commandant of Cadets. Now tell me, di ba? So yung disclaimer na yan, two-way yun. Ako at that time, sige, class action, sabihin nyo na kung shabby ako mista, shabby kung shabby, pero kung natuloy yun, lahat na-dismiss o na-turn back 1 year, class 84 ang pinakamaraming general. At yung iba sa atin, hindi aabot ng 4-star. Iba sa inyo, 3-star, 2-star. Kasi abutan kayo retirement. Mababawasan kayo 1 taon Sa akin, wala epekto yon kasi 2017 ako ma-retire, supposed to be Pero, yun yung punto. Kailangan nga na mayroong nag-iisip, critical thinking. Hindi pwedeng tama rin yung, sige, magsalita ka, pero hindi yan ang opinion namin. Pero, yung opinion nyo, hindi ko rin opinion yun. Two-way, no?
Ang opinion ko, opinion ng taong bayan. Well, not all. So far, not all. Marami naman na nagsasabi na tama ako, go lang ako, sumusuporta yung mga tao. And then, let's see kung hanggang saan ito. Basta, ini-air yung gripe, yung mga demand peacefully. Kesa yung may ibang ang excuse me, may mga ibang nagsasabi pa, revolusyon na. Sabi ko, wag. Ano ka? Magre-revolusyon, gusto nyo, mauna ako. Mauna ako sa kulungan. Hindi dapat ilagay yung armed forces tsaka sa PNP in a predicament na mag-iisip eh. Simple lang. Armed forces, all PMAers, two basic questions. Nilinaw ko na yun eh. Did I intend to deceive? Did I intend to take undue advantage? Pwede nyo i-apply doon sa tao. Did you intend to deceive? Did you intend to take undue advantage over the Filipino people? Ganun kasimple. Answerable by no. If you answer yes, then you know what is who's doing the honorable thing or not. Ganun lang kasimple. Pangit makita na maghati yung PMAer. Pangit makita na mahati yung klase. Pangit. Meron pa nga nagsabi sa akin, Sir, bakit, ano yan? Ano yung mista mo? O yun ha, ito, sinishare ko. Ano yan, mista, ba't ganyan yung mista mo? Kala ko matatapang mga mista mo, sir. Hindi pa nagpuputukan, withdraw na. Ano masasabi ko? Ewan ko. Opinion nila, hindi opinion ko. Yun ang masabi ko. Kung i-disown ka nila, kasi yun nga taken out of context na. Disclaimer, ginawang disown So, taken out of context, gustong kumita ng mga tao na gawing context. Ayan na. Ginawang kwento-kwento. So, taken out of context. So, yun. Kung ikaw i-disown ka na ibang klase, i-adapt ka namin, sir. Imagine coming from underclassmen, i-adapt nila ako. Buti pa itong mga underclassmen, they know where they are at, no? May mga PMAer na tahimik lang. Pero I'm not encouraging them to say something. You just watch and see kung ano yung nangyayari. And then be aware of what's happening. And we don't have to do anything. This government is self-destructing because of what you are seeing in the daily news, in the daily feed, in the SOCMED. The government is self-destructing. So, kaya nga, matter of time yan Kumbaga sa, ito yan, ito yung puno, may puno. Daming branches, di ba? Yung government, daming branches. Ayun yung puno. May tumitipak na woodpecker. Habang tumatagal yun, tipak siya ng tipak, magkakaroon ng crack talaga, lalamat yung trunk niya habang matibay yun. Pero time will come na bibigay yun. Isang malakas na hangin. Yun ang nakakatakot doon, isang malakas na hangin. Yung puwersa ng taong bayan, nagalit na galit kasi hindi ninyo in-address. Yun yung kaya nga, suggestion ko sa inyo, sa government, you address the problem. You do not send yung mga naglalaway ninyo ng mga vlogger, mga utusan ninyo para manira. No. Because all the more na tumitibay yung sentiment namin na nakikita namin, you are a government na nagko-corrupt ng mga tao, corrupting agencies. Imagine yung ginawa ng NTC tsaka ng do sa SMNI. MTRCB. Ano yung ginawa nila? Biglang suspension kagad, wala man lang due process. Anong ginawa nila kaya nga grabe. Kaya when you start corrupting people, there's something wrong with you. You are not a government of the people, by the people, and for the people. And that's wala. Kaya nga ang tao, pwede kayo ilagay dyan,
Pinadapo lang kayo ng kalabaw eh. Mga langaw. Tapos ngayon mas mataas pa kayo sa mga sa kalabaw. Gusto nyo pang lagi kayo na sa ibabaw. Kaya the people will come and take away that power. And I am afraid for you. Because you do not understand yung yung mga nangyayari. Okay, doon ako natigil kay Ryan Crineo, no? Matapang siya, Sambales. Ikaw number 15,242. 15,242. Huwag nyo nang tanongin sa akin kung pang ilang kayo. May rapid keep track, hahanapin ko sa maubos yung time kakahanap. Ito lang nag-special request si si Ryan Crimeo, taga Iba Sambales. He is number 15,242. Kasi from the change.org nagsimula ako ng 00, 15,000 yun ang ko. So 15,001 go on. So yung mukhang mabagal naman yung Tsaka wala mag-donate Do not donate. Yan ginagawa pang issue sa akin yon. Na mag-ingay ka para kumita ka. Magputragis ng mga taon to, no? Stupido eh. Huwag kayong kasi pagka dumating yung punto na mainis ako talaga sa inyo. Mga Pinoy Survivor, huwag kayo listahan ng mga gagong bumibira sa akin. No. Listahan lang naman. wala pa namang listahan lang yan. Para pagka nagkaroon ng Department of, yun na yun. Listahan lang kailangan ko. Okay, lumalaban kay Tambaloslos, yun ang sabi niya. At Lisa Smugs. Uy, ano yun? Lumipad na tapos ilabas ng Kongreso ang liquidation kung saan ginagastos ang tax ng Pilipino. Ultimo sentimo. Imagine, a simple person, 40 years old from Iba Sambales, sabihin niya yan. He's aware of what's happening, no? He's aware. That's why, maraming salamat sa mga nagpapadala ng kanilang mga pangalan at saka mga edad nila. Small, slowly, pero okay lang. It shows that many Filipinos are concerned about what's happening in the country. Lalo na yung mga OFW, no? Laser and Janil Colot, both 52 from California, USA. Shout out lang. Laser, tama ba yung pronunciation ko? Laser and Janil Colot, magkasawa, 52, California, USA, expressing support and yung withdrawal of support kay BBM. Admin, simple lang eh. Show good governance. Address the concerns of the people. Tell the people na you are not into drugs. Ang problema mo, pagka sinabi mo yan, tapos biglang lumitaw yung kung may video man, patay na. No, di ba? Kaya nga, yun yung problem eh. Hostage, hostage. Di natin alam. Kaya manonood na lang ako, hintayin ko na lang yon. Kung totoo o hindi. Pero sabi ko sa inyo, position ko is whether totoo yon, video o hindi. The mere fact na merong question mark, presidente ng Pilipinas na nag-detect ng drugs, masama yon. Hindi pwede sa pamilya na iiwanan mo na ganun ang magiging narco state tayo. AAP, PNP, alam din yan, aware sila. Huwag niyong bubuyuhin. Kasi may pamilya rin naman sila, no? Kaya alam, we are all aware. That's why nagmamasid lang ang mga tao. Ang mahalaga is you understand the two basic questions. When you are faced with the dilemma, whether to do the honorable thing or not. Did I intend to deceive? Did I intend to take undue advantage? Okay. Henry. Si Henry, hindi ko na sabihin yung pangalan, na buong pangalan, to protect you. Henry, 68. Retired government employee in Manila, no? Sabi niya, sir, yung paki-shout out yung batch 76 na class ng Tigbawan National High School. Tama ba? Tigbawan. Tama ba yung pronunciation ko? Henry, okay lang sa kanya sabihin pangalan. Pangente, Pangente.
Henry Pangente. Buong batch niya, class 76, na sabi niya, ay sumusuporta do sa manifesto. 76 ng class 76 ng Tigbawan National High School. They support me and General Macanas. Maraming salamat sa inyo, no? Batch 76 ng Tigbawan National High School. Baka mapasa may eskwelahan ninyo. Thank you. God bless. God bless, no? Elizabeth Lorenzo from hindi ko na sabihin yung lugar. Mindanao. Mali. Kung uso lang yung maraming SIM card, bibili ako ng 1 milyon na SIM card. Okay, itong joke mo para may 1 milyon boto agad. Hindi na nga uso ngayon yun eh. Tsaka parang talo mo pa yung si Garci, no? Hello, Garci, will I lead by 1 million votes? I did not vote for BBM. Pero he's given the chance to clear his name and his father's name. He's given a chance to clear his father's name. But he is only 1 year in power. He is already trending, no, na mali yung ginagawa niya. Tapos noon, ang pangit yung tungkol sa drugs and yung mga pag-alyansa niya sa mga NPA, yung Pistox nga. Nag-isip ang mga tao, no? Sir, isingit nyo yung Copra sa Leyte, 20 pesos per kilo. Mahal. Mura. 20 pesos per kilo, Copra sa Leyte. Magtulong-tulong tayong lahat, magkapit kamay po tayo, no? Tayong lahat, sabi ni Elizabeth. Sir, retired AFP. Suporta kami sa inyo, sir. Kahit saan, physically fit. Sabihin nyo lang kung kailan. Sinasabi ko, wala. Makukulong kayo. Wala, I'm not asking you guys to mga retired. Maraming salamat sa mga retired, no? Upper class, classmate, underclass, non-mayor, mga officers, marami, at saka mga enlisted men. Nag-specify buong grupo nila in a specific chapter, no? Maraming salamat sa inyong lahat. Happy ako kasi nakikita nyo yung issue. Ang issue hindi si Captain Enrique. Ang issue is yung maling pamamalakad ng gobyerno, yung abuso talaga. Dinadagdagan abuso. Hindi na-address yung taong bayan. So, no one will engage in armed rebellion o armed overthrow of government. Wala sa vocabulary natin yan because we do not want na ang Pilipinas mauwi sa civil war. Ayaw natin ng ganon, mauwi tayo sa civil war. Ang gusto lang natin ay magkaroon tayo ng peaceful na proseso, sinasabi natin yung ating saloobin at mapakita natin na dumadami tayo, na gising at nagmamasid. Nitignan natin, mali kayo. Question, sir, paano kung ayaw makinig? Ay, imposibleng hindi sila makinig kasi by the time na dumating yan sa irrecoverable na nosedive, irrecoverable, kahit mo hilahin mo yung control ng aeroplano, yung force of gravity, eto yung lupa, yung force of gravity, kahit anong recover mo, the gravity, physics will take over. F is equals to ma. Yung force is equal to mass times acceleration. Gumaganyan ka, nagdo-nosedive ka, dinadagdagan nyo pa, nosedive. Kahit anong recover gawin mo, dadating yung punto na kahit anong hila mo sa control, dire-diretso ka, bagsak. And I'm warning the government, ganun ang mangyayari sa inyo. I'm analyzing na ganun ang mangyayari. Kaya nga, I'm trying to save you Sayang kasi yung boto namin. Yung manifesto is an avenue para ituwid namin yung pagkakamali namin lahat. Ngayon, yung iba na bumoto sa inyo, tingin, kayo pa rin dapat. Then fine.
fine. Gumawa kayo ng manifesto, huwag kayong mantira ng tao, huwag kayong manakot. This is a free country. This is a democratic country. Gawa kayo manifesto of support kay BBM. Ganun kasimple. Then you support everything na nangyayari ngayon. Kung ganun. Kaya nga makikita mo kung nakakasuka eh. Kasi you find people na wala na sa katuwiran. Anong klaseng mga Pilipino to? Okay lang sa kanila yung tsa-tsa. Ano? Okay lang sa kanila yung tsa-tsa. Okay lang sa kanila yung ginagawa ng Kongreso at Senado sa accounting ng pera. Certification. Tama ba yun? Okay lang sa kanila na yung mga social media account isuspende o tanggalin, iban, tapos nun, tirahin ka ng tirahin yung mga nagsasalita ng puna sa gobyerno, tinitira nila. Parang style martial law. Kakasuhan pa. Yung kagaya nangyari kay Macanas. Yan ang Macanas. Pero lawyer na bahala ron. Ang punto rito, hindi na-address pa rin yung problema ng bansa natin, yung issues, concern, di ba? Kaya nga kahit gawin nyo araw-araw yan, manira kayo na manira, manakot kayo na manakot, lalo kayong magno-nose dive na ganun, sorry sa inyo, sorry, bye-bye, ganun ang mangyayari sa inyo. Eh kami, panonood lang kami. Ako, basta sa akin, pumirma ako ng manifesto. Sinabi ko doon yung sa loobin ko doon, at sinabi ko sa inyo na, kung kayo sa tingin nyo, yun din nararamdaman ninyo, edi pumirma kayo. Kung ayaw nyo, wag nyo, walang pilitan to. Ganun lang yun. Because this is a free country. This is a country na pinaglaban namin. Kaming mga nag-serve sa government, no matter how long o how short. Pero yung mga gago dyan na nagsasabi na kapitan lang yan, magsasabi kayo ng ganun, kapitan lang yan. Eh, kayo nga, hindi nga nakatapos sa PMA eh. Oy, baka 1 linggo lang kayo sa akin eh. O kunyari, nag-ranger kayo, nag-scout ranger kayo, baka 1 linggo lang kayo, miyak kayo, naihi kayo sa pantalon eh. Ang lakas-lakas ng loob ninyo magsalita, pero wala kayo sa hulog. Ang suggestion ko nga, panoorin nyo na muna yung yung biography ko. Panoorin nyo na muna, bago kayo magsalita. No. Kasi, anong klase kayo mga Pilipino? Hindi nyo naintindihan yung sitwasyon. Ang sa inyo, pera, no? Pera muna, tanggap ako yung pera para makano. Tapos babalik ta rin ninyo, sasabihin, ako yung tumatanggap ng pera. Mga ulul. Okay. So, ano pa? Iba-iba yung pumirma. Dahil, retired AFP, police. Meron pang retired fireman. Meron nga, retired na pinaawa ako doon. Si Joel ba yun? Joel, ano lang hang on lang He's 67 years old and a security guard. After rendering service sa armed forces, yung kompleto na service na retire siya. Ngayon, kahit may pension siya, nagse-security guard. Ewan ko kung anong pero imagine Tapos tuwan-tuwa siya na nakausap niya ako. Meron sa inyo mga tuwan-tuwa na makausap lang ako. And I'm so happy na you are giving me such an honor na yung support ba. Maraming salamat sa inyo. Teacher, trader, call center, driver, housekeeper, no job, teacher, retired. Sinabi ko na yung teacher, nagdoble. Government employee, retired, active, may active banker, seafarer, OFW, dami, pilot, security guard, yon, maraming from all walks of life na sabi ni Isagani, hindi ko na sabihin yung pedido, taga Agoo, La Union, close and quote, Ilocano sir ako, taga Agoo, La Union, pero nabudol ako. Marami tayong nabudol. Marami tayong nabudol talaga tayo. Wala tayong magagawa. That's why, ewan ko sa inyo, I feel responsible for being 1/31,600,000. No? My family, we feel responsible for putting somebody na nahanap mo, nasaan siya, ba't wala siyang salita, bakit matapos mong pakinabangan si BP Sara,
Eh ngayon, hinahayaan mo lang sa ere. Lagi ko nga sinasabi yan, what kind of a person yung pinalibing yung tatay mo. Ang daming presidente, 5 presidente yung dumaan, hindi pinalibing yung tatay mo, tapos nun, bigla mong pababayaan, parang tahimik ka pa na nandyan na yung ICC, iniimbita. Tapos nagganyan-ganyan ka na dati sabi mo kaya ka binoto ng tao, sabi mo kasi turista lang sila. Kasi gusto ng tao, protektahan mo si Digong. Eh biglang ayan na. Tapos uniteam, pero parang nasana yung uniteam, nagiging uniteam na pinwera ang mga Duterte. So parang, teka muna. In-small ninyo kasi yung 32 million ni BP Sara. Yun yung problema nyo eh. Ngayon, hindi nyo maibalik yun. Hindi nyo kaya nagagalit yung tao sa inyo. Ganun kasimple, yung mathematics, no? 31.6 million, 32.2 million. Oh. How sure are you? Yung 31 million voted independently at mayroon pang question tungkol sa Smartmatic. So, may 20 million na question mark. May bala si Glenn Chong. Mag-ingay tungkol doon. So, you see, ang daming issue hindi nyo ina-address. At may mga Ilocano na nagsasabi na ngayon, yung iba Ilocano, kung talagang diehard kayo BBM, I understand you. Walang problema. You stand by him, pero huwag kayo magrereklamo pagka naging narco state tayo. Huwag kayo magrereklamo pagka ninanakawan tayo ng mga tauhan, ng gobyerno, nakurap yung gobyerno. Huwag kayo iyak-iyak. Because they're trying to divide us The Filipino people, they're trying to divide us. The power rests in the Filipino people. Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Ito lang yung constitution natin. Ito lang. Yung government natin nandito pa sa ilalim nun. They have to follow the constitution which is ratified by the Filipino people. And right now, they admit, Filipino people, they admit, mga kababayan, that the constitution is superior sa kanila. That's why they have to change it, and that the Filipino people is superior sa constitution because kinakailangan nila ng pirma para ma-amend yung constitution. Paano ngayon na yan? Tapos questionin ninyo yung taong bayan na nagsasalita na maraming hinanaing, mali ang utak ninyo. Kaya nga kinakailangan nila ng pirma 12% lang ng total voting population and 3% ng bawat distrito. Yun yung requirement. Bayaran nila. Binabayaran nila. Kasi they recognize, kinakailangan pumirma yung mga tao, part of that electorate, para mapalitan yung amendahan yung constitution. Di ba? Kaya nga kinakailangan sumang-ayon ang taong bayan na emerge yung boto ng Senado at Kongreso para yung Senado mare-railroad. 24 na national ang interest, 24 katao na miyembro na mawawala na saysay kasi 316 ito na kakainin, lalamunin yung boto nila. Yun yung gusto nila mangyari. At pumayag kayo, taong bayan, sa ganon na sistema, kahit pwede na nilang palitan. Wala na magawa yung Senado natin. Nasa inyo yun. Gusto nyo pabayaan ng Pilipinas sa mga damuhong na yan, sige, bahala kayo. Kaya nga, sooner or later, each one of us will have to face the problem. Each one of us. Kami, na mga nakapirma, all 15,000, na una-una lang naman yan, ay malinaw na sa amin. We have to do something. Peacefully. Hindi pwede yung armed aggression. Hindi pwede magpapatayan lang tayo at mauuwi. Lalo sa kumunoy ang Pilipinas. Septic tank tayo ng umidoro. Yun ang mangyayari sa atin. Ayaw natin ng ganon. Gusto natin peaceful na sabihin natin,
We demand good governance because eto kami. Gusto niya nga yung pirma namin eh. Babayarin niyo pa nga yung iba naming tangang kasama eh. Yung tangang Pilipino, bayaran ninyo, 100 lang ang tingin nyo. Iba, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Tapos nun eh, para lang makuha niyo yung gusto niyo mapalitan, yung magkaroon ng amendment yung Constitution. So taong bayan, malinaw we are above everyone. Above the Constitution, above government. Government, ito lang sila. Sumusunod sila sa Constitution na niratify ng taong bayan. Ano sa tingin nyo? Does it end dun sa People's Initiative? No. Kung lumusot man yan, lumusot yan sa COMELEC, lumusot yan sa Supreme Court, no, wala nagcha-challenge. Lumusot yan, pera-pera, pinairal. Kinakailangan pang i-ratify ng taong bayan. You see how powerful the people of the Philippines are? How powerful we are? People of the Philippines. Hindi nila kayang gawin yung gusto nilang gawin because nandun pa rin tayo to ratify the Constitution. Yung amendments to magkakaroon pa rin ng plebiscite. Excuse me, magbobotohan tayo. Ngayon, pagdating pa lang dito sa initial stages, may nagko-question na nga eh. Amy Marcos, special mention, Amy Marcos sa Senado. Sorry, Amy. Sen Amy, sorry Sorry ate, hindi kita nasabi nung huling vlog. Pero ngayon, Senator Amy is questioning it already. Edsel Lagman, si Marcoleta, di ba? Sino pa yung mga nagko-question? May nakalimutan na naman ako. So, meron pa isa sa congressman. Anyway, at yung ibang mga popular na figures, question na. So, tingin niya, lulusot ba yan? Malalaman natin kung bubruskuin nila o hindi. They are trying to get the signatures. Yung iba, may nagpapapirma, may nagsasabi sa akin, may nagtetext sa akin, nagpapapirma on the premise nga na may ibibigay na ayuda. On the premise na meron nagpapapirma ng mga non-government organization, mga foundation, pirma ka, bigay yung pangalan mo, etc. etc. Meron pang gumagamit ng manifesto. Magpapirma ka, ito, manifesto to, pirma kayo. Yung pala, yung ano na yon, yung People's Initiative na. So you see, deception, no? They're trying to deceive people. They're trying to corrupt people. What kind of government is that? So, taong bayan, nasa inyo yun. Gusto nyo Pilipinas na ganyan? Nasa inyo yun. Basta sa akin, nagsalita ako. I am stating my position. I am against it, no? Basta sinasabi ko sa inyo, pag ganyan yung gobyerno. Self-destruct. The destabilization is coming from inside government. Specifically, Congress and Malacanang. Nandun yung galing yung destabilization. Yung inaction ng presidente, yung tahimik lang, ibig sabihin, ina-approve niya yung nangyayari. So, yun yung kwento. Okay. Dito sa bayan namin, halos lahat ng mga tao, sinasabi, nabudol sila. Dahil sa tanong, saan na yung 20 pesos na bigas? Diba? Dami nagsasabi. Nagbibigay kami ng tax, 3,000 every month. Nasa na? May right kaming questionin ang taxes, kung saan ginagastos yung pera. Imagine, mahal yun, 3,000 to 4,000 taxes. My whole family supporting a strong cause. Naunsa